Money pulling cake naman tayo for today's video. Mami! Tara na, G! Napakatagal na nung last time akong gumawa ng money pulling cake, kaya itong money pulling cake na ito ay fail. Naku. Merong video na sinend sa akin si customer kung paano nag-fail itong ating money pulling, pero hindi ko na siya sinama dito sa video natin kasi merong mga bata sa video. So, ikukwento ko na lang siya sa inyo. Pakita ko muna kung paano natin ginawa yung money pulling. Bali, 7x4 yung size ng cake ni ito, pero tinaasan natin siya ng konti. Umabot na siya ng 7x5. Nakalimutan ko na kung magkano or ilang bills ito. Pero ayan, so ganyan ang ginagawa natin. Nagtatabas tayo ng 2 layers ng cake natin para mas malalim siya. And pag hinugot yung money pulling, siguradong hindi siya aangat. Pero this time, nung sinend sa akin ni customer yung video, umangat yung money pulling natin. Bali kung makikita ninyo, yung pinaka-stick natin na nakadugtong sa plastic ng money pulling natin ay parang papel. So, paper straw yan. Yan yung unang mali na ginawa ko. Hindi ko alam bakit yan yung napili ko. Pero actually siguro dahil kapag naglalagay kasi ako ng toppers sa mga cake, ganyan yung ginagamit ko. Nakalimutan ko na pang money pulling pala ito. Naka-tape naman yan. Sobrang tibay niya, supposed to be. Kaso, papel nga pala yung straw na ito. So, nung na-chill na yung cake, nabasa na yung straw, nawala yung tikit nung tape dun sa pinaka-paper straw natin. Sa susunod, gamit kayo ng acrylic or ng plastic or ng wooden na stick para sa mga money pulling ninyo para siguradong madikit siya. So, ayun, nung hinilan nung bata yung ating straw, itong kulay blue na yan, ang umalis lang or ang umangat lang is yung straw, hindi sumama yung pinaka-pulling natin kasi nga nawala yung dikit niya dun sa pinaka-straw. So, yun yung unang fail natin. Since umangat na yung straw, yung pinagawa nila sa bata is pinahila na lang nila yung plastic, yung dulo niya, yung pinagdugtungan since medyo mahaba naman siya ng konti. Yun yung pinahila nila sa bata. Pero nung hinila nung bata, sumama lahat, pati yung cake at yung pinaka-rolled na money pulling natin. So, hindi successful yung pagkakahila nung ating cake. I mean, nung bills. Hindi successful yung paghila nung money pulling or nung bills. Sumama siya lahat. So, kitang-kita yung disappointment nila dun sa video. Kaya super nahihiya talaga ako sa customer. The fact na suki na natin to and actually hindi na siya umulit after nito, which is nakakalungkot, pero kailangan natin tanggapin yung consequence dahil tayo yung nagkamali. Nagpasorry naman ako sa customer. Mabait itong customer na ito, super bait niya, although syempre hindi naman natin mapipigilan yung disappointment niya kasi pa-surprise ito sa kapatid niya. And ayun na nga, kahit naintindihan ni customer, kailangan nating maging accountable and harapin ang consequence na possible na hindi na sila umorder ulit, which is okay and understandable naman siya sa part ko. Kaya dapat lesson learned na dapat laging pinag-iisipan at tinitingnan mabuti yung mga ginagawa natin bago natin siya i-release sa ating mga customers para hindi mag-fail. Pero syempre hindi naman tayo perfecto, nagkakamali rin tayo. Ang importante is inaamin natin yung pagkakamali natin at marunong tayo mag-sorry. Pambawi na lang, sinabi ni customer, napakasarap daw ng cake at napakaganda ng design niya. Yun nga lang, ayun, nag-fail yung money pulling natin. Kaya, ayun, medyo nakakalungkot yung part na yun. Kaya, ayun, gaya ng sabi ko, yung gagamitin ninyong stick sa panghila ng money pulling, acrylic na lang, or wood, or plastic. Huwag kayong gagamit ng kagaya neto. And then, i-make sure ninyo na yung barbecue stick, nasa loob siya ng boba straw para merong pagkapitan and paghinila yung ating bills, hindi sasama lahat. Ayan. No choice tayo kundi mag-move forward na lang kasi the damage has been done, sabi nga nila. So, semi-fun natin itong cake na ito and then pinagsamang Minecraft and Roblox. Yun kasi yung request ni customer. So, meron siyang sinend na Minecraft and then Roblox na cake. Tapos, pinagsama na lang natin yung printed topper na may pangalan dyan. Ayan, nilagyan lang natin ng Roblox na logo na merong mga Roblox character. Tapos, yung mga fondant characters natin, ayan, pinaghalong Roblox at Minecraft. Nagdagdag din tayo ng printed toppers para mas masaya and mas maraming characters na nakalagay sa cake. Kasi yun yung request ni customer, kung pwede daw is punuin ng toppers yung cake para daw mas masayang tingnan. Kasi favorite daw talaga ito ng kapatid niya. At ito na ang final result! Wow!
O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!